Okay, may gagawin tayo. Ito, Samsung 32 inches black screen. Galing din ito sa kapwa technician natin. Yan, testing natin yan. Mayroon siyang backlight pero wala siyang display. Buksan natin. So dito, pina-pass forward ko na lang para mabilis lang yung pag-open natin ng back cover niya. So itong ginawa ko ay check up lang ito. Try lang kung kaya pang gawin or hindi na. So sa atin kasi, libre yung check up. Pre-check up sa atin. Kahit nagpalit na tayo ng pyesa, nag-try na tayo mag-repair, basta hindi natin nagawa yung unit, libre pa yon. Pero pag nagawa na natin yung unit, ay may charge na yon. Okay, so dyan, ginawa natin dyan, pinower on natin yung unit or sinaksak natin, tapos nagsukat tayo ng supply sa kanyang tikon. So medyo malayo-layo lang yung video natin, medyo naka-distance yung video natin kasi yung camera natin nasa taas, nakatutok lang siya, hindi na-adjust. So dyan, nagsusukat tayo ng supply sa DC to DC. So wala tayong mahanap na DC to DC dyan. Hindi gumagana yung tikon natin. So ginawa ko dyan ay yan. Kinapit ko ulit yung ribbon, tapos nag-resistance check tayo kung may short ba yung mga circuit natin or mga SMD cap natin sa top board or sa tikon. So normal naman, wala naman tayo nakuhang short dyan, pero ayaw siya mag DC to DC. Okay, so yan, tinesting ulit natin. So naghanap tayo ng tikon, nagtry tayo ng ibang tikon na kaparehas niyan, na hindi natin kinabit sa may panel niya or sa kanyang top board, tapos pinagana natin siya. So sa original nating tikon or sa stock nating tikon, lumabas yung DC to DC niyan, normal. So yung ganitong klaseng model ay kahit hindi nakakabit yung top board or yung panel natin, pwedeng gumana yung DC to DC natin sa tikon kahit nakahang yung ribbon. So yung mga test point, makikita nyo naman yung mga test point dyan. So ginawa natin dyan ay bali, i-open natin yung pinaka panel nito, bubuksan natin yung harapan na frame para makita natin yung source scope natin, kung mayroon bang sunog yung source scope natin na nakadikit sa salamin, kaya yung tikon ng original niyang unit ay nasira. Pwede kasing nasisira yung tikon pag yung source scope natin may short sa glass or may short mismo yung circuit ng ating source scope, kaya nasisira yung tikon. Kaya hindi ko rin ito muna kinabit sa panel natin or sa LCD natin yung tikon ko. Hindi ko muna siya pinagana, kasi gagawin ko dito ay bubuksan ko muna yung frame. Dapat sure tayo na walang damage yung circuit natin, walang short, bago natin ikabit yung extra nating tikon.
Kasi sa mga ganitong repair, pag hindi mo na-check mabuti ito tapos nakabit ka ng ibang parts or ibang board, pwedeng masisira lang ulit. Yan. So binuksan natin yung frame nito sa harap. At yan, nakita ko yung problema dyan. Yan. May sunog yung source scope dyan. Nagkaroon ng umido. Nagkaroon ng kalawang siguro. Maaring nabasa ito, napatakan, or minsan kasi nagpupunas tayo ng salamin na yung basahan natin tumutulo. Kaya pwedeng tumulo yung tubig dyan, o di kaya may mga alaga tayo na mahilig umihi, tumatalsik dyan. Yan, isa pa yon, kaya nasisira yung salamin. Or natutuklap yung banding natin dyan sa glass to source scope, nasisira yung dikit or nagkakalawang. Kaya ito, hindi ko na ito tinuloy ang gawa dahil nakita ko damage na yung source scope nito. Pati yung tikon natin na good, bali hindi ko na rin siya tinest dyan sa panel na yan para hindi naman masira yung ating tikon. Sayang naman pag nasira kasi negative na rin yan pag nakita mong may sunog yung source scope. Huwag mo nang kabit pa yung tikon mo kasi negative na rin yan sa repair. Hindi na rin yan magagawa. Magagawa man, hindi na rin siya perfect. Kaya hindi mo rin siya masingil at wala ring bayad. Okay. So ito, inaayos ko na lang, binalik ko na lang ulit yung mga parts diyan or mga board diyan na pinagte-testing natin kanina para ibalik ulit yung back cover niya. Pero dapat ibalik nyo lahat ng mga pinagtatanggal nyo. Ayan. Binalik ko na yung mga lumang board. Yung tikon niyang sira, kinabit ko ulit. Tapos testing ulit. So dyan, nung tinesting ko ulit dyan, negative pa rin. Hindi pa rin lumabas yung DC to DC. Kasi nga, yung tikon yan ay sira. Okay, so ayan na. Balik ulit yung ribbon. Yan, ito kasi kahit walang panel or walang top board, gumagana yung tikon nito. Yan, balik back cover. Tapos ganun lang pag check natin. So libre pa rin yan kahit ganyan yung ginawa natin dyan. Naglaan tayo ng oras para sa check up. Kung magagawa pa o hindi, wala pa ring bayad yan. Hindi po tayo pababayad sa check up natin. Malaki man o maliit yung ginagawa natin, libre pa rin po yung check up. So mayroong ibang customer natin na pag nagpa-check up, nag-aabot. Bahala na sila kung magkano bibigay nila. Mayroon din naman na hindi na nag-aabot pero nagte-thank you na lang. So ganun lang yung ginawa natin dyan. So dahil sa damage na yung LCD nito, sira na yung source scope nito, hindi na natin siya ginawa. Okay, so kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So yung mga video natin ngayon na i-upload ko ay medyo nakalayo na yung camera natin. Hindi na tayo masyadong nagsusum. Pero lahat ng ginagawa natin ay ipapakita na natin sa video. Yan. Okay. Sa susunod ulit natin na video.